Nitong nakaraan mga tol, napakaraming Chinese Coast Guard, mga fast boat ang nakapalibot doon sa Ayungin Shoal, 'di ba? Doon sa may BRP Sierra Madre. And good news mga kapatid kasi tuluyan na silang naitaboy, napalayas ng ating Armed Forces of the Philippines. So palakpakan naman tayo sa kanila, no? No, so ipinapakita ng ating mga kasundaluhan na talagang ating igigiit ang ating karapatan mga kapatid. Handa silang kumilos, handa silang gumawa ng aksyon, no, para panatilihing ligtas at ang ating seguridad mga kapatid. So ito, panoorin natin ang balita mula rito sa News 5 Everywhere. Chinese vessels na itaboy na mga kapatid ng AFP palabas ng Bahura, which is yung Ayungin Shoal nga mga tol, no? So eto, panoorin natin, bigyan natin ng reaction and komentaryo. Pero bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Alerto ang AFP sa Ayungin Shoal, kasunod yan ang pagdami ng Chinese vessels sa paligid ng Bahura. Nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, nasaan na ngayon ang mga Chinese vessel? Wala na, naitaboy na. Gigi, matagumpay na naitaboy ng AFP ang mga tauhan ng China Coast Guard na nagtangkang lumapit sa may BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Saludo, no? Saludo sa ating mga magigiting na sundalo. Sabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ay nagbabalik normal na raw yung sitwasyon doon. Natanggal na rin yung mga nilatag na fishing nets ng China na balak daw sanang gamitin pangharang papasok ng Bahura. Okay, so yun nga, nagbabalik normal na. Sa madaling salita mga tol, wala na yung mga nakakalat na mga Chinese mga barko, ayan o, Chinese vessels, mga Coast Guard, mga fast boat nila na paikot-ikot dyan at naglalagay pa sila ng net para kapag may papasok na barko dyan, sasabit yung propeller doon, di ba? Sasabit yung hélice doon. Ano pa yun? Problema pa yun, di ba? Makakapagpahinto talaga ng bangka yun. Pero natanggal na rin yun ng ating mga kasundaluhan at naitaboy na itong mga nakahilerang to. The situation is improving. We have been successful in pushing the Chinese intrusions into the shoal itself. Sa pinakahuling impormasyon daw ng AFP mula doon sa mga tropa sa Ayungin ay wala na silang namomonitor na anumang unusual o hindi pangkaraniwang aktibidad ng China doon sa Bahura. Bagamat wala. So sabi siguro yan ng mga yung mga nakaposisyon doon, yung mga nakasakay doon sa BRP Sierra Madre, wala na silang namomonitor na mga unusual, mga hindi pangkaraniwang mga kaganapan doon. So nag-aalisan na mga tol, no, na itataboy na nila etong mga Chinese Coast Guard na to. Wala na sila sa loob ng Ayungin Shoal ay nakapaligid pa rin naman daw ang ilang Chinese vessels doon sa Ayungin Shoal. Hindi naman mawawala yan, matagal na yan eh. Pero yung yung mga nangyari nitong nakaraan na hindi pangkaraniwan, yun na yung naitaboy. Umaasa naman ang AFP na magiging maayos at mapayapa ang susunod na rotation at resupply o yung RORE mission sa Ayungin. Meron pa rin yung preparations natin for the resupply mission because we believe that the agreement that was set by the Department of Foreign Affairs and their Chinese counterparts still stand, no? Kaya we are optimistic na pagdating sa time na mag-resupply tayo ay re-respetuhin nila yung ating resupply mission. Tandaan nyo mga tol, meron tayong provisional agreement dyan. No, nagkasundo sa magkabilang panig ang Pilipinas at saka ang China. Kapag mga tol, itong panibago resupply natin dyan, hinarang at hinaras nitong mga incheck, talagang masasabi nating wala na. Tinatapos na nila yung kasunduan at sila mismo ang unang-unang lumabag sa napagkasunduan. At naman ang AFP Western Command na nakahanda ang mga tropa sa Ayungin na tumugon anuman ang sitwasyon. Buo rin daw ang kanilang loob sa kabilayan ng tumitinding tensyon. Kausap ko sila and they are in high spirits despite yung nangyari. We are always on alert. Iginiit naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro na anuman ang sabihin at gawin ng China sa West Philippine Sea ay hindi magbabago ang pananindigan ng Pilipinas na ipagtanggol at igiit ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Kabilang na tayo doon dapat tayo rin mga tol, ano man ang sabihin nila, ano man ang propaganda na kanilang ipapakalat, ano man yung mga video na ilalabas nila na kesyo tayo ng bubuyo, tayo nangunguna, tayo ng ugat ng
kaguluhan mga tol, hindi na tayo dapat paapekto doon. Actually sa ibang balita nga, ginagawa daw to ng mga Chinese Coast Guard dahil nga sa nangyayaring alon exercises ng Australia at saka ng Pilipinas dito sa may Palawan mga tol. No? Yan lang ginagawa nila sa atin na tila baga parang itinuturing nila tayong pag-aari din eh. No? To change our stance will be to the grave detriment of our national interest. That is something nobody can do under our Constitution and our moral obligation. Samantala kahapon ay pinagpatuloy yung alon exercise ng Pilipinas at Australia dito sa Palawan. Patunay daw yan ng tumitibay na alyansa at lumalakas pang kooperasyon ng dalawang bansa sa usapin ng depensa. Yan ay sa gitna na rin ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea kung saan posibleng maapektuhan ang buong Indo-Pacific region. Actually, nasaksihan na natin yan mga tol. Lahat ng mga nagaganap na yan, lahat ng mga nangyayari, nasaksihan natin at tayo'y mga gising at mga mulat na mga Pilipino at alam natin mga tol na hindi talaga natin mapagkakatiwalaan etong mga to hanggat hindi nila inuurong lahat ng mga barko nilang nandiyan, hanggat hindi nila nirerespeto at iginagalang ang international law, wala talagang dahilan para magtiwala tayo sa kanila. Kasi mga tol, paano ka magtitiwala sa isang taong lumalabag sa batas? Diba? So ganun din, bakit tayo magtitiwala sa isang bansang lumalabag sa batas? Diba? Balik sa'yo, Jiggy. Okay, so isingit lang natin mga kapatid, etong balitang to mula sa UNTV News na ang sabi mga kapatid, kaya daw tinanggal si PNP Chief Torre dahil umabuso sa kapangyarihan. Kumbaga lumagpas siya sa kanyang otoridad bilang hepe ng PNP. Yan ay ayon mismo kay Senator Lacson. Sabi rito mga kapatid, naglabas ng pahayag ang ilang senador kaugnay ng pagkakatanggal sa pwesto ni PNP General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police. Pangunahin na dito si Senator Panfilo Lacson na dating nagsilbi rin bilang Chief of PNP mga tol. Alamin natin ang detalye kasi di ba narinig natin sa reaction natin kanina, wala daw nilabag na kahit ano si PNP Chief Nicolas Torre. So ano to ngayon sinasabi ni Senator Lacson? Alamin na lamang natin to mga tol. Asher, ano ang naging komento ni Senador Lacson kaugnay ng pagkakatanggal ni General Torre bilang Chief PNP? Ella Comilo, si Police General Nicolas Torre III, lagpas ng kanyang otoridad bilang hepe ng Philippine National Police. Ito ang inihayag ni dating Chief PNP at ngayon Senador Panfilo Ping Lacson kasunod ng pagkakatanggal ni Torre sa pwesto. Okay, so medyo salungat to no doon sa pahayag ni DILG Secretary Remulla. Kasi ang DILG under naman din nila mga tol ang mga kapulisan di ba? Ang sabi wala daw nilabag si General Torre, wala ring kaso. Kung babalikan natin mga tol, etong video rito mga kapatid. Yan ang sabi rito sa report mula rito sa Philstar News. Inihayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na walang nilabag at walang kasong hinaharap si General Nicolas Torre kasunod ng kanyang pagkakatanggal bilang PNP Chief. Sabi rito mga kapatid, pero ang sabi rin, baka meron pang nag-aabang na pwesto o posisyon na pwedeng paglagyan dito kay General Torre mga tol. No? Pero ayon naman kay Senator Lacson, lumabag daw si General Torre at sumobra, kumbaga humigit sa kanyang otoridad yung kanyang ginawa. Ayon kay Senador Lacson, mag-isang pinalitan ni General Torre ang kanyang second-in-command sa PNP, partikular na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Paliwanag ng dating Chief PNP, may normal na proseso ang pagtatalaga at paglilipat sa pwesto ng mga miyembro ng PNP Command Group. Dumadaan niya ito sa Pangulo ng Bansa o sa ex-officio Chairman ng National Police Commission o NAPOLCOM at ng Secretary of the Interior and Local Government. So ito ay isang bagay na sinasabi ni Senator Lacson na ginawang labag o paglabag ni General Torre dahil ito daw ay may tamang proseso at hindi mo basta-basta pwedeng galawin o palitan
ang sino man ng ikaw lang. Yun ang lateral, sabing ganon. Yung ikaw lang ang magpapasya. Kailangan dapat yan ay isasangguni mo, no, sa iyong presidente. Dagdag pa ni Lacson, noon ay binigyan siya ng blanket authority o pangkalahatang otoridad ni dating President Joseph Estrada. At ito ay upang patakbuhin at pangasiwaan ang PNP noong siya ay hepe pa ng pambansang pulisya. Sa kabila nito, hindi siya nagpatupad ng absolute authority o ganap na otoridad sa pagtatalaga ng mga miyembro ng command group. Gayunman, binigyan din ni Senador Ping na ang pag-aalis sa pwesto kay General Torre ay sole prerogative ng Pangulo ng Bansa. Kasabay nito, ang mahalagaan niyang punto ay ang maiayos ang pagpapalit ng command at otoridad upang hindi mahadlangan ang pangkalahatang misyon ng PNP. Partikular na dito ang pananatili ng peace and order para sa taong bayan. Pero merong malalim na dahilan yan, di lang natin alam. Nakakagulat lang talaga kasi syempre matunog ang pangalan ni General Torre, di ba? At nakakagulat mga tol na bigla-bigla na lang siyang papalitan. Pero nilinaw nga, di ba, ni DILG Secretary na wala daw nilabag. So yun lang muna yung kailangan nating paniwalaan at pakinggan. Kasi iba naman itong POV o point of view ni Senator Lacson. Nabilin ni Senador Erwin Tulfo na lahat ng mga opisyal na sa sanghay ng ehekutibo ay nagsisilbi ayon sa kaluguran ng Pangulo. Habang si Senador Vicente Tito Soto III tumangging magsalita dahil walaan niya siyang ideya at nalaman niya lang ang balitang ito ngayong umaga. Kanina ay nakapanayam din natin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Bad trip yan. Dati ring Chief PNP at sinabi nga nito na kahit kailan naman o sa anumang panahon ay maaari ngang ma-relieve o matanggal sa pwesto ang Chief PNP. Ang maganda lang, no, dahil sa pagkakatanggal dito ni PNP Chief General Torre, ang maganda lang is kumbaga walang napaulat na hindi kaya siya tinanggal kasi ganito, kaya siya tinanggal ganyan. Kasi yun ay sabi ni Senator Pampilo Lacson. Pero siya rin mismo ang may sabi na dati daw ay binigyan siya ng talagang otoridad ni Joseph Estrada, pero hindi niya daw ginamit yung absolute authority na yun. Well, nasa sa kanya na yon. Malay natin kung binigyan din ni PBBM itong si General Torre ng ganong klaseng otoridad. Kaya hindi na niya kailangan pang isang guni kung sino-sino pa at pwede na siyang kumilos by his own. Diba? Kasi yung sabi naman ng DILG, wala naman daw nilabag ito si General Torre. Well, ganun lang talaga siguro. Merong nakahanda o merong paglilipatan, no, para sa kanya. Anyway, bilang mga Pilipino, mga kapatid, yan yung mga balitang ating napanood ngayon tungkol sa pagkilos ng ating militar at pagtataboy ng mga Tsekwa dito sa Ayungin Shoal at syempre yung balitang maingay ngayon tungkol dito kay General Torre. Ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.